Okay, start na tayo. Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, good morning sa mga OFWs natin na nasa Middle East. I hope you're fine. I hope mapayapa ng inyong kalagayan dyan sa magulong lugar ng Middle East. At before we start, I would like to request, pakipindot naman yung like. Then try to share this video to your friends. And of course, if you are new to this channel, if you are a new viewer, paki-subscribe so that medyo tumaas naman ang konti ng ating subscription. Paki-subscribe kahit pa isa-isa na lang. Okay, so ito yung mga issue natin this morning. Yung ginawa ng pag-deny ng Supreme Court ng TRO for the arrest of Senator Bato de la Rosa, hindi ba ito pagbibigay ng panahon o oras sa mga NBI at DILG para arestuhin si Senator Bato? Ayan ang tanong ng maraming tao. Mayroong pagdududa sa ginawa ng Supreme Court at marami tayong mga opinion with regards to that. Second issue natin na pag-usapan natin that we will be talking this morning, itong regarding sa report ni NBI Matibag at ni traidor na si Jan Vic Remulla. Nagbalat kayo yung report nila with regards to the attack of the Senate or Senate siege na wala daw naganap o nangyaring pag-atake sa Senado. Pinapakita nila yung mga video clippings galing sa CCTV footages. So, bigyan natin ng komento rin yan. Then, pangatlo, itong proposal na i-aminda yung I think article or article number 14 dyan sa rules ng impeachment, na amindahan yung rule 14 para pwede nang umatin ang any witnesses through video conferencing. So meaning ang pinaka-prominenteng tao na pwedeng tawagin dyan sa Blue Ribbon Committee ay si Saldico. Mangyari kaya ito? At ito binabalak na ng Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano upon the suggestion of Senator Marcolita. So abangan natin yan. So yun ang pag-uusapan natin. So dito tayo sa unang issue. Una nating paksain itong tungkol sa pagdududa ng karamihan ng mga mamamayan natin dito sa naging desisyon ng Supreme Court na i-deny ang TRO sa pag-aresto ng DILG at NBI kay Senator Bato. So ang iba nagsasabi binigyan ng ilang araw up to Monday yung desisyon nila at hindi pa natin alam kung yung desisyon niyan favor kay Bato. With the way they voted 9-5 din 1 abstention, ibig sabihin majority pa rin yung bumoto against kay Bato. So this is not a favorable decision para kay Senator Bato. So maraming nagdududa sa Supreme Court natin, despite the fact na marami silang mga decision noon na favors doon sa for example doon sa PhilHealth na unanimous ang kanilang decision. But now dito kitang-kita naman natin na mayroong Pilipino, hindi lang natin sabihin na isang senator na talagang pinagkaitan ng hustisya sa pamamagitan ng isang warrant of arrest galing sa Foreign Court at ito ang ICC. At hindi nila nakikita yan. Kaya ang iba nagdududa
na yung creeping influence ng Malacanang ay umabot na dyan sa Supreme Court, which is not impossible. Tingnan natin historically kung sino ba yung mga Supreme Court justices na na-involve sa corruption. Si Davide, Chief Justice Davide, di ba? Na-impeach din yan. There was an impeachment for filed against Justice Davide. Then itong si Bersamin. Si Bersamin get the ire of many Duterte supporters dahil nga nagsasalita pa siya against BP Inday Sara and even President Duterte for that matter. At nalalaman natin later on na involved pala siya sa korupsyon, ang pinakamatinding korupsyon dyan sa administrasyon na ito. Talagang noon, marami siyang sinasabi against BP Inday Sara. Kinukutya niya at sinisiraan niya si BP Inday Sara. Sa totoo lang. At parang karma, nakikita na talagang kung hindi man siya involved, it is not yet proven, but nami-mention yung pangalan niya with regards to the corruption dyan sa flood control controversy. Nakita mo? So, it is not remote kung itong mga ibang sitting na mga justices dyan sa Supreme Court ay inabot ng impluensya ng Malacanang. Alam naman natin kung anong nag-entice sa mga yan. Malita talaga. Hindi naman natin pinaratangan ang mga justices. Mataas ang kanilang integridad at ang kanilang professionalism. Alam natin yan. But walang imposible with the way they are voting right now. At tingnan natin, March 11, 2025 pa yung other cases that were filed for doon sa pagkakidnap ni President Duterte. Until now, more than a year na wala pa silang desisyon. Yung habeas corpus na mga cases na sinampa ng mga anak ni President Duterte. Until now, wala pa silang desisyon. At isang bagay na talagang kung iisipin mo, pwede naman sila umakto para hindi tayo umabot sana sa kaguluhang ito. Yung pagkahuli ni President Duterte during nung na-detain sila dyan sa Villamor Air Base, walang intervention ang Supreme Court, where in fact nagsampa sila Attorney Lambino ng habeas corpus sa Supreme Court at nabaliktad pa si Attorney Lambino. Siya pa ngayon ang kini-question ng Supreme Court with regards to his statement. Totoo naman na hindi nila inaksyonan, kaya talagang nakidnap si President Duterte papunta ng Dahig. And worse of that, hindi sila nag-decision about the matter. Wala silang sinabi. Ilang petitions na ba ang sinampa dyan sa Supreme Court? Until now, hindi sila makapag-desisyon. So nakikita natin na napakadelikado. Kasi tandaan natin, halos lahat na branches ng government natin, legislative, judiciary, at saka itong Senate, nababahira na ng impluensya ng administrasyon ni Bangag. Nakita mo ngayon anong nangyari. Natutuwa tayo na nagkaroon ng na-shift yung leadership sa Senate galing sa minority ng mga talagang alam natin na dumidila sa puwitan ni BBM until now dahil sa may halaga na pinag-usapan. 11 sila. Yan ang na-influence siya. So, creeping ang influence ng Malacanang. Even, let's not talk about the Congress or the House of Representatives. Kaya talagang na-invade na yan ni Bangag sa kanyang anak. Na-dominate na yan. Sila ni Tambaloslos. Nakita naman natin kung ilan ang bumoto for the impeachment of VP Inday Sara. Ngayon, ang saving grace na lang natin itong 13 senators
I don't know kung hanggang saan yung ibang mga senators uh, will stood their ground for the sake of the people, for the sake of the Dutertes, na alam naman natin nasa katotohanan at katuwiran at talagang binigay nila ang lahat para sa bayan. Kung ilan dyan ang babaliktad for the devil one, na babaliktad at maimpluwensyahan ng husto. Tinatakot na sila ngayon. Linalagyan, tinatakot ng administrasyon na to. So we are praying na wala nang malalagas niyan. Walang maghuhudas sa 30 na yan. Sa naranasan nila na panggigipit, inatake sila dyan. Halos madurog na yung branch of government na yan, which is the Senate. Sana pahalagahan nila yan at ilagay nila sa isipan nila na inalis sa kanila yung dignidad, being an independent branch of government, being senators, kung kakampi pa sila doon sa administrasyon na bangag. So ganito rin sa Supreme Court. Hindi ako maniwala na walang maimpluwensyahan dyan. If you remember yung kaso ng Okada, di ba napabalita na para maiba yung decision ng mga justices, may malita ring lumabas o dinideliver kay Martin Romualdez. Naalala nyo sa Okada? It was mentioned doon sa Delaware hearings with regards sa problema dyan sa Okada. Ngayon, napabalita na mayroong mga justices na nagbigay ng decision in favor doon sa mga kinampihan ni Martin Romualdez. Kaya nabalik yata doon sa ama ang management ng Okada. Yung ang unang paglabas ng malita na talagang mahilig si Martin gumamit ng malita. So, nakikita natin na talagang minsan yung sinasabi ni ARAP na maraming nagagalit sa kanya mga justices at mga abogado na there are justices, they are robbers in robes. Yun ang sinasabi. Mga magnanakaw na naka-robe yung sinusuot ng mga justices. Maraming nagalit kay ARAP noon nung binigkas niya yan. Pero ngayon, yung anak mo na si GB Ejercito na the good one daw, the bad one na ngayon, kumampi sa mga bangag. Yun ang malungkot. Mabuti pa si Jinggoy. Ilang beses na na-involved dyan sa mga kaso na yan. Talagang stood his ground dito sa tama. Sana maging matatag pa siya na hindi siya matangay. Kasi kukunti na lang talaga ang para sa atin. Itong 13 senators na lang. Lahat ng mga branches, lahat ng mga agencies ng government are weaponized, nakaibangag na. NBI, DILG, ang PNP, ang AFP, lahat na yan. Ang AMLAC, ang BIR, ang custom, sa kanila lahat yan. O, sino pang, ano pang branches na that merong sinabi against the government? Wala. Talagang kung magsasalita ka, tanggal ka kaagad at kakasuhan ka pa. Ganyan ang mangyari dyan sa Supreme Court. Kaya yung decision nila parang bargaining agreement na okay, magbigay kami ng decision by Monday, which hindi naman tayo sigurado kung favorable kay Bato yan. Baka sabihin nila legal or valid yung warrant of arrest ng ICC. Talagang may full permission na ang government na hanapin si Bato. Yung ang nakakalungkot kung mangyari yan. Anybody can be arrested, then sent to a foreign court like the ICC. Ganyan ang mangyayari dyan. So talagang there's a breakdown of justice dito sa Pilipinas. Kung aaminin nila yan, yung lagi nating pinagsasabi na alive ang kicking ang ating justice system dito sa Pilipinas at insist natin at mayroong complementarity na talagang ang justice system natin ay
gumagana pa dito sa Pilipinas. And there's no reason for any intervention of a foreign court. Tulad nitong pag-issue ng warrant of arrest against Bato de la Rosa. With a vote of 951, hindi naman yan unanimous, pero talagang mabigat yan. 9 ang against. So, I don't see a point na babaliktad sila dyan. They will stick it out. Talagang sabihin nila na yung ano na yan, yung decision na yan, yung decision nila ngayon, pwede yan sa TRO. Pero sabihin nila na by Monday, sabihin nila na valid yung warrant of arrest. Nakitang-kita naman any practitioner ng batas ay nakikita na yan na hindi mga justices and other justices na retired na nagsasabi talaga na illegal yan ang paghuhuli ni Bato. Nagtataka ako bakit hindi sila makabigay ng TRO para magkaroon ng safe passage si Bato na umattend sa mga hearing niya dyan sa Senado. Anong reason? Ba't binibigyan pa ng time yung NBI at DILG para arestuhin si Bato? Right now, grabe ang deployment nila para hanapin si Bato. Ilang ano pa ba yan? Araw. Today is Thursday. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Mga 4 o 5 araw pa ang binigay nila. So, gumagalaw na lahat. I hope na ang PNP, consider nila na PNP chief nila yan si Bato noon. But, kung galing sa Malacanang ang utos, mahirapan na sila dyan. So, ganyan, napaka delicate ng kondisyon natin ngayon dito sa bansa with regards to the justice system natin. Parang nababahira na ng gusto. Kasi once na mahuli yan si Bato, wala nang pakialam ang Supreme Court. And tulad ng ginawa nila kay President Duterte na hindi sila nag-intervene until now. Until now, wala silang ginagawa. Wala silang decision. I don't know kung anong reason nila dahil wala daw si President Duterte dito, so wala na yung subject nila. Yun din ang mangyayari kay Bato. I don't know kung anong reaksyon ng mga military natin, mga pulis with regards to that matter. So, napakadelikado ng sitwasyon ng bawat isang Pilipino na pwede tayo paratangan ng isang krimen na at pwede tayong mai-surrender sa ICC anytime. Wala na tayong soberenya kung ganyan ang mangyayari. So, antabayan na natin. Kaya ang malaking pagdududa na maraming mga tao, maraming nagsasabi. Kaya na very infamous yung decision ng Supreme Court na yan. At talagang bumagsak ang trust ng mga tao dyan sa Supreme Court. So, maraming nagsasabi na talagang totoo, nasa silent martial law na tayo. Pati yung mga Supreme Court justices natin ay nabahira na ang kanilang integridad, ang kanilang pagganap ng kanilang tungkulin na magprotekta sa mga tao with the interpretation of the laws na dapat naman sana ay kakampi sa katotohanan at para sa taong bayan. At hindi natin yan nakikita with the denial of the TRO para kay Bato de la Rosa. So, yan lang masasabi natin. Hindi tayo nagpaparatang sa mga justices, but yan ang pakiramdam ng mga tao. Sana naman mag-iba ang isip ng mga magkaroon din sila ng point of view na medyo favorable naman sa tao. Kasi maraming natatakot. Akala natin the last bastion of democracy, like the few in the Senate, halos kalahati na lang nagdidipinsa sa taong bayan, sa interest ng taong bayan. Kaya patuloy tayo mag-slide down. Itong mga decision na to, lalo magpalala sa sitwasyon natin. Kasi hindi lang sa ang economics natin talagang may apektuhan with the degradation ng trust and confidence ng ating mga totoong taong bayan sa ating gobyerno. Talagang desperate na ang situation. Kaya lulubha ang sitwasyon natin ng paghihirap ng mga tao. O kailangan
isettle ng Supreme Court yan. Kaya magbigay sila ng tamang desisyon na naman magpakita ng fair justice. Hindi yung ganito. Diba? Kaya sana by Monday makikita natin ang totoong espiritu ng hustisya na dapat ipalaganap natin sa ating bansa, at yan ay manggagaling sa ating Supreme Court, at babangon ang kanilang imahen na ngayon ay nababahiran ng pagdududa na karamihan ng mga tao. Kasi laganap ang malita eh. I've been talking to a lot of people na nakaalam tungkol dyan. Mga simpleng tao. Alam mo, one word lang ang sinasabi nila. Or two words. May malita dyan. May malita dyan. Yun lang ha. Supreme Court. Mahirap paratang ng ganyan. Pero yan ang nasa isip ng tao. Kasi lahat ngayon nabibili. Except kami. Hindi kami mabibili. Yung mga Dutertes. Hindi kami mabibili kahit anong gagawin nyo. Kahit walang-wala kami, pero hindi kami mabibili kasi hindi lang para sa bayan, para sa Diyos ang ginagawa namin. Kanyang kahigpit ang paniniwala namin. So, hindi kami nabibili. So, ngayon, okay na tayo dyan sa Supreme Court na yan. Sana, we hope and pray na the Lord God and Lord Jesus will guide them to give the right decision for the people, for the benefit of this country, for the benefit of the Philippines and the people of the Philippines. Okay. So, punta na tayo dito sa second issue to talk about is itong palabas ni John Vic Remulla at ni Matibag, the NBI Director. Ano na ngayon? Lumabas na ang totoong balat, ang totoong pagkatao ni John Vic. We were thinking na okay to si John Vic. Kasi yung pronouncement niya, yung nagpunta siya doon sa Senado na nakausap pa niya siya Bato, until hindi siya makatanggap or makakita ng local warrant of arrest from a local or judicial authority from the Philippines, hindi niya arestuhin si Bato. Pero ngayon, nag-iba ang tono. Ganyan ang mga traidor. Alalahanin natin, kasama yan si John Vic sa nagplano para makidnap si President Duterte. Ngayon, yung role ni Torre, yan ang ngayon ay si Matibag ang gumaganap. Ganyan. The same role, the same people na nagdesisyon. So, nandyan si Teodoro. Nandyan si Remulla Boying. Ang nawala dyan, si Anyo na lang. And of course, ang talagang mastermind ay ang bangag ng presidente natin. So, ano nangyari? Nagpakita sila sa press. Itong alam na natin ng press na bayad yan, sila lahat. Yung mga mainstream media. Binayaran yan. Lahat na yan. Kasi ang mga may-ari niyan ay mga oligarch. At siyempre, yung mga reporter dyan, hindi talaga magbabalita against their proponent na mga oligarch. Kaya hindi mangyayari na ganyan. Ako nakikinig lang sa balita. But yung mga sinasabi ng mga nagko-comment dyan sa mga istasyon na hindi ko pinapaniwalaan yan. In fact, pinanapan ko pa ng butas yan yung mga sinasabi nila. So, yung mga pinalabas nila doon sa press conference, nakakatawa kasi splice. Kasi noon pa pinapakita na yan ng media. Splice, anong ibig sabihin ng splice? Pinutol-putol. At yun ang binigyan nila ng kanilang conclusion na wala talaga daw atake ang naganap dyan sa Senado. Di ba? Yan ang linyahan ni Matibag. Ngayon, inadapt na ni John Vic Remulla. Kaya never trust a Remulla. Remulla yan sinungaling yan. Anong ginawa ni Boying diyan sa ombudsman? Nung DOJ pa siya, anong ginawa niya? Kaya lahat na yan ay talagang geared towards na sirain nila ang declaration ng Senado na talaga sila ay under siege at inatake. At ngayon, anong sabi ni
si Aplaska pala, you're going to file the DILG and CIDG is going to file a case yung against Aplaska, yung illegal na pagpaputok dyan sa nangyayari dyan sa Senado. Anong sabi ni Aplaska? By Monday, they will also present the complete CCTV footages. Doon makikita natin, ikukumpara natin anong pinutol-putol nila dyan. So, tama yung sinabi ni Jinggoy na itago natin yung original na CCTV footages kasi alam nila na talagang splice yan, putol-putulin yan para tumama sa kanilang naratibo. Sa gusto nilang ipalabas. Yun ang sinabi rin ni Mau Aplaska doon sa interview niya doon sa mga press na nagtatanong sa kanya. So by Monday makikita natin kung sino nagsasabi ng totoo kasi they will discuss about dito sa pangyayari and they will give a comment. They will give their paano yung sabihin, magsasalita ang mga senador sa experience na nangyari sa kanila nung siege ng Senado nung May 13. So, antayin natin yan. Makikita natin. Kaya itong mga minority ngayon na pinamumunuan ni Soto, walang tigil yan sa paghanap ng butas para guluhin ang majority at kay Senator Cayetano. Yun talaga, hindi titigil yan na hindi nila mabawi. I hope tatayo ng firmly, steadfast and firm itong mga majority natin ngayon at hindi mag-iba ang kanilang paninindigan at itaas ang kanilang dignidad. At by Monday marami magsasalita dyan. Magkaroon sila ng privileged speeches at ihayag nila anong naramdaman nila doon sa pangyayaring yan at ang reaksyon ng Malacanang against sa kanilang ginawa. So, balikan nga natin yung declaration ni Claire Castro na si Bato ay hindi fugitive. Fugitive si Bato dahil nga doon sa TRO decision, the non-issuance of a TRO for in favor of Senator Bato, sinabi niya fugitive na raw si Bato. Malaking pagkakamali yan dahil yung yung warrant of arrest from ICC, hindi yan na dala sa isang local court para sabihin na legitimate yan or valid. Kaya nga yun ang pagdesisyonan ng Supreme Court by Monday. Ngayon, hindi libre si Bato na sabihin niya na lalabas siya para hindi pa rin siya mahuhuli. Talagang the only way na ma-preserve niya ang kanyang sarili is to hide. Talagang hinahanap na siya, kailangan talaga siya magtago. Binalikan ko lang yan dahil hindi natin na-mention kanina. So, doon na tayo sa Senate. Ito nga, nagkaroon ng chairmanship. Another issue ito, this is the third issue we will be talking about this morning. Ito yung case ni Saldico. Diyan sa Article 14, role ng impeachment, role ng investigation dyan sa Blue Ribbon Committee, which is now chaired by Pia Cayetano, the sister of Senate President Alan Peter Cayetano. Maraming nagtatanong bakit kay Pia Cayetano naibigay. Ito para pag-cool down the rhetoric na nangyari between Marcolita and Ping Lacson. Kasi kung siguradong aalma ng husto ang mga minority kung si Senator Marcolita ang ilalagay dyan for the sake of
medyo mag-mellow down ang banggaan diyan sa ah, Blue Ribbon Committee, linagay si Pia Cayetano. At isa rin yan sa mga condition kaya lumipat sila ni Mark Villar at si Camel at saka si Lauren Legarda. Of course, kasama si Pia Cayetano. Na medyo i-cool down natin, maging objective ang investigasyon. At I don't think na si Pia hindi niya gagampanan yan. Kasi alam ni Pia kung ano pangyayari. Lalo na yung napaiyak siya dahil sa mga pinagsasabi ni Hontiveros. It added up to her intention na magkaroon talaga ng totoong investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. At ito magsisimula by amending Article 14 ng rules para dyan sa investigation sa BRC that prevent anybody na mag-testify through what we call this through Zoom or hindi present dyan sa plenary hall para mag-take oath. Ngayon, kanilang pagbutuhan yan kung papayagan na ba nila yan. Kasi meron ding precedent yan kasi dito sa Supreme Court ina-allow yan na pwede yung video conferencing. Pwede ka mag-testify through video conferencing, through Zoom. So, in fact, mga pleadings na tinatanggap ng Supreme Court are through electronic mail. Tinatanggap nila yan. So, there's no reason why hindi rin gagawin yan ng Senado at i-amin ang kanilang unang article na nagbawal dyan. So ngayon, anong drive ngayon ng BRC is to allow witnesses to testify through video conferencing or Zoom. At ito, nagpapayanig ang mga buntot ng mga demonyong nasa kabila medyo bumahag ng konti. Dahil by this way, si Saldico pwede na mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee. Pwede na niya ihayag ang kagustuhan niya na ang gusto niyang sabihin. At dito, maihayag niya ang involvement ng lahat na nalalaman niya, including Martin Romualdez at saka si Bangag. So yun ang even yung nangyari na pag-bribe na ng mga Trillanes doon sa mga ICC investigator, pwede yan maihayag dyan. Kaya double time sila ngayon natanggalin si Alan Peter Cayetano para hindi yan matuloy. At ang ginawa naman ng kaya nga pinalitan talaga nila muna si Senator Marcolita para mag cool down ng konti. Pero kung pagbutuhan yan dyan sa talagang papalag ng husto yung minority. But dahil majority yung number, which is 12 against 11, talagang ma-aprobahan niya ang proposal ni Senator Marcolita to allow video conferencing na mag-testify yung mga witnesses, specifically Saldico, na mag-testify when yung flood control controversy investigation will resume through the chairmanship of Pia Cayetano dyan sa Blue Ribbon Committee. So yun ang mangyayari na kinatatakutan na nila. Kasi marami talagang mabulgar. O ngayon, sino pang mag-testify dyan? Of course, yung mga Marines. Yung 16 Marines and 2 soldiers ang mag-testify dyan. So mabigat yan. O. Ngayon, may balita pa nga na mayroong other witnesses that will give their affidavit na talagang nakita nila na tumanggap si Anyo, si Ed Anyo,
dating tauhan ni Digong, na nagtaksil sa kanya, yung isa sa mga nagmanman sa kanya doon pa sa Hong Kong, nabigyan ng information. Siya ang pinaka-traidor na tauhan ni Digong noon. At at si Laila de Lima na talagang nakita ng mga Marines na tumanggap ng paper bag full of cash. Kaya mabigat yun. Despite ngayon na patuloy ang pag-file nila ng kaso against the 18 soldiers. Linalabanan ni Baligod, ni Attorney Baligod yan. So kung mapatawag sila dyan, talagang parang bombshell na gagawin na ilalahad ng mga 18 soldiers dyan sa Blue Ribbon Committee. So antabayan na natin yan kung anong mangyari dyan. At sa tingin ko, pigilan nila na mag-testify si Saldico. But kung dadaan na sa botohan, mananalo pa rin yan. Dahil 12 ang mga majority senators, 11 lang yung minority. So ganyan ang mangyayari dyan. So ito, papunta talaga sa magandang landas ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, kung hindi yan bulabugin naman ng Malacanang. So itong mga nasa Bangag administration, hindi nila na-analyze na they have very limited time na. Ilan na lang ba ang time nila? But still, dahil nga sinasayad or talagang gusto nilang pakinabangan ng gusto ang malita. Kasi bawat kilo sa kanila may malita eh. Hindi nila sinasayang yung pagkakataon na yan. Despite na the fact na talagang detrimental yan sa kanilang political career. Ngayon, anong nangyari kay Mig Zubiri? Maraming nagsasalita na taga Bukidnon na talagang hindi na siya suportahan. They will campaign against him. So, kung babalik pa siya na senador. Or yung pamilya niya kung tatakbo dyan sa mga distrito nila as governor ng Bukidnon yung tatay niya. Talagang ikakampanya nila na hindi na ibuto ng mga mamamayan dyan sa distrito nila or sa probinsya nila. So yun ang malungkot na mangyari. At also itong si JB ito, talagang marami nang kumalaban sa kanila. So they should realize na talagang they go against the tide. They are going against the tide. Napakalaki na tsunami, malapit na magiging tsunami ito. Kaya mag-iingat sila sa mga decisions nila, lalo na yung pagkampi nila dyan sa Bangag na administration. So kukunti na lang yung time na yan to the 2020 elections. So balik pala tayo doon sa yung video conferencing. Nagsalita si Luis Tro na dapat hindi daw i-allow yung mga witnesses. Paano yan kung aprubahan na yan ng Senado? Which is there's a big possibility and there's a big chance na talagang ma-amin na yung article na yan na nagbawal ng pag-attend ng mga witnesses to testify through video conferencing. Wala kayong magawa dyan. At kung titingnan mo rin naman talaga, it is impossible. Sa numbers na lang na ito regards to the impeachment na BP Inday Sara, 11 lang yan and we don't know kung in the middle of the investigation, the trial, maraming mag-iba ang isip niyan. They will be threatened na ito delikado kung patuloy tayo na papabor dito sa sinampang articles of impeachment ng House of Representatives dahil nakitang-kita na walang ebidensya at ang sentimento ng mga tao ay against dyan sa impeachment case na yan at maramdaman nila yan doon sa kanilang mga constituent, sa mga natatanggap nilang mga komento, mga puna at opinion ng kanilang mga constituent na ito, mga senator na ito. So baka nga sila Mig Zubiri o ito si Jebers ito para bawiin nila yung ginawa nila. Baka si
O Sherwin Gatchalian, mag-ibang pag-iisip. Sa totoo lang dyan sa Valenzuela, napakalakas ni Inday Sara dyan. Napakalakas ng mga parallel groups na talagang susuporta kay BP Inday Sara dyan sa Valenzuela. Kaya malamang maapektuhan si Sherwin Gatchalian yan. Yan ang possible na lilipat. We are not thinking na si Risa Ontiveros, Bam Aquino, Pangilinan, Katulpo Brothers, si Rapi pa nga, may duda pa ako na kung magbutuhan na yan, kakampi pa rin ni Inday Sara yan eh. Kasi talagang nagsabi na siya na hindi siya tatakbo as president. Kasi hindi talaga siya mananalo. Kahit anong survey ang gagawin nyo, kahit na kayo pa manufacture, maniover pa yung survey, talagang lalabas pa rin na si BP Inday Sara ang lamang ng na milya-milya against them. So useless yan. Mapapagod lang kayo. At kahit kikita kayo ng konti doon sa donations, ba't wala rin? Masisira lang ang pangalan nyo kung tatakbo kayo. Kaya nga si Leni Robredo until now, totoo yan na wala pa siyang final decision. But kung hindi natin malaman anong magkumbinsi sa kanya na tatakbo, na sigurado naman siyang matatalo. Kaya talagang umaayaw sila dyan sa mga pagkukumbinsi sa kanila na tatakbo as president this coming 2028 elections. Kaya itong si Bangag, hindi na iniisip yung eleksyon, gusto na hindi matuloy ang eleksyon. Naghahanap ng paraan yan na hindi matuloy ang eleksyon. Yun na ngayon kasi hindi talaga sila mananalo eh. At patuloy ang kanilang pangarap na mag-perpetuate dyan sa pwesto na yan, na habang buhay na sila dyan sa pwesto. But marunong ang Panginoon eh. Alam ng Panginoon kung sino na itong suffering na ginawa na naramdaman ng mga masang Pilipino at mga middle class na Pilipino at karamihan ng mga Pilipino nagsasuffer. At siguro God is merciful. Talagang ibibigay niya ang tamang hustisya para sa mga Pilipino, mga hopefuls na patuloy na nanawagan, na sumasambit sa kanyang pangalan, na tulungan naman ng mga Pilipino na maalis dito sa komunoy na to, sa administrasyon na ito. So, I'm not thinking, hindi ko napupursi na magtagal itong administrasyon na to, na mayroon silang na mapulfill ang kanilang pangarap o kanilang intensyon na masama, na mag-perpetuate sila, na magtatagal pa dyan sa pwesto na yan. It's a matter of time na matuldukan na itong paghihirap ng karamihan ng mga Pilipino. Yung mga nasa abroad, siguro na nalalaman ninyo kung gaano kahirap ang buhay dito sa Pilipinas ngayon. Napakahirap. O kung lagi kayong nagpupunta sa mga blighted areas, talagang ay yung mga bata, pag nakita ka medyo mayos-ayos ang suot mo na damit, medyo forma ka ng konti, talagang lalapitan ka, humihingi ng limos sa iyo. Lahat ng mga kamay nakataas na, humihingi ng pera. Ikaw meron naman konti, kahit barya-barya, bibigay mo na lang. At dudumugin ka niyan ng mga bata. So ganyan kahirap. Nakikita mo yung mga tao sa mga, sabihin na natin, squatter areas, nasa labasan lang naghahantay ng hindi malaman kung anong hinahantay. Kasi walang trabaho eh. Walang construction. Walang yung mga reklamo ng mga carpenter at saka mga mason. Wala talaga silang trabaho. Willing naman sila magtrabaho. Mga masisipag naman mga Pilipino, pero walang offers, walang nagpapagawa ng bahay. Swerte na kung makakuha ka ng kontrata. Kaya yung iba ngayon ay yung tulad ng carpenter, yung mga expert talaga, mga finishing carpenter, nasa 700 ang daily. Pumapayag na lang silang 500, basta lang mayroon silang magagawa, pumapayag sila. Yung mga mason, na mga tile sitters, na mga expert, pumapayag na ng 500, 450 para lang meron silang may uuwi sa kanilang pamilya.
maiuwi na pagkain sa kanilang pamilya. So ganyan kahirap, pero wala pa rin, walang nagpapagawa. Sino magpapagawa sa ganitong sitwasyon? O sabihin na natin na tumaas nga yung dollar, pero ang mga bilihin naman triple ang tinaas. Sumabigat, useless yan kung tumatanggap ka ng remittance galing sa abroad, sa anak mo o sa asawa mo, wala rin dahil sa napakataas na presyo ng mga bilihin. Ayan ang katotohanan. Kaya ang iba, binabawasan na lang yung kanilang meals. Instead of 3, ginawang 2. Brunch na lang diretso, pakape-kape na lang sa umaga. Ganyan ang ginawa ng mga mamayang Pilipino. At dumami ang mga kubo-kubo, bahay-bahay dyan sa mga areas, mga government-owned land, kasi hindi na kayang umupa ng kahit maliit na kwarto. Napakamahal na. So yun ang pangyayari. Yan ang reality on the ground. Hindi alam nitong mga nasa pamahalaan natin. So yun ang grim reality na nangyari sa Pilipinas. So kung tayo patuloy natin mangyayari yan, hindi tayo action, pero dapat naman balik pa rin natin ang sitwasyon by being active dito sa pagsama natin sa mga kilusan na magbabago sa direksyon ng ating bansa. So I think hanggang dito na lang tayo. Nagreklamo itong mga Persians ko, gutom na siguro, so maingay, kaya napakarami nitong mga Persians na hindi ko alam kung saan ko ibibigay ito mga to. Ang dami. So salamat sa pagdalo ninyo dito sa episode na to. Thank you at good morning sa lahat. At before leaving this channel, paki-press ng like, paki-press ng share, try to share this video to your friends. And of course, if you are new to this channel, you are a new viewer, I would like to request paki-pindot naman ng subscribe para tumaas naman ng konti na itong napakaliit na channel na Justin Talk News PH. So maraming salamat sa inyo. God bless at ingat lang kayo sa paglalakbay. Salamat po.